Dahil tinanggal mo, ilalabas ko yun. I'll give you 3 days. Pag hindi mo pinalik ng 3 araw, by Friday, ilalabas ko yung affidavit ko tungkol kay Lisa Marcos. Sa Pandaraya, Pandaraya sa Korte Suprema. George Garcia, 3 araw, until Friday. Pag hindi mo pinalik yan, ang Facebook account ko, susulatin ko na actually ngayong gabi ang affidavit ko. I-release ko yan by Friday at the close of business hours alas 5 ng hapon. Pag hindi na balik ang account ko, ikaw mayayari kay Lisa Marcos. Unang-una ako'y magpapasalamat po sa inyong lahat. Especially kayo nandito, maraming salamat po. Actually, lumagpas na ako eh. Kasi di ba doon kami lang sa pauwi ko, umikot na ulit ako, bumalik ako rito. Sabi ko doon sa may ganito. And gusto ko magpasalamat sa inyo for protecting us, for showing your support sa amin. Alam ko na ang issue ko dapat ay election fraud. Yung Pandaraya sa ating halalan, nakita ko doon, nandun ang spokesperson ng COMELEC. So alam ko pinaghandaan, nandun ang COMELEC eh. Di syempre, pagkatapat kami, nilatag ko kagad sa harap ang 6 na USB. Plus may dala pa akong tatlong envelope na nakapal, plus isang pula. So pinakita ko sa kanila, ready ako. Hindi fake news ang Pandaraya sa halalan. Exactly. At doon, napag-alaman ko, di ba, ang sabi, dito ko na lang sasabihin sa inyo, wala na kasi akong social media eh. Kinurgor na yung account ko eh. Pero anyway, babalik na lang ako. So, sa inyo na muna. Nung nandun yung Meta, di ba, nandun yung dalawang opisyal ng Meta, yung isa pa ulit-ulit na sinasabi, COMELEC. So alam ko na, ang nagpagurgor sa akin ng COMELEC, si George Garcia yan. Now, ikaw George, makinig ka. May pinangako ako kay Lisa. Kay Lisa Marcos. At dadalhin ko yan sa uling hantungan ko for as long as hindi ibabayulit ni Lisa Marcos. Isa doon, yung Facebook account ko. Pag tinanggal ni Lisa Marcos yung Facebook account ko, ilalabas ko yung manipulasyon sa Korte Suprema. Dahil tinanggal mo, ilalabas ko yun. I'll give you 3 days. Pag hindi mo pinalik ng 3 araw, by Friday, ilalabas ko yung affidavit ko tungkol kay Lisa Marcos. Sa Pandaraya, Pandaraya sa Korte Suprema. George Garcia, 3 araw, until Friday. Pag hindi mo pinalik yan, ang Facebook account ko, susulatin ko na actually ngayong gabi ang affidavit ko. I-release ko yan by Friday at the close of business hours alas 5 ng hapon. Pag hindi na balik ang account ko, ikaw mayayari kay Lisa Marcos. Attorney, kamakailan po ay may mga natagpo ang parapernalya sa Davao. Ano po masasabi niyo po sa mga parapernalya na nasa isang bahay lamang? Sa COMELEC po yun. Alam nyo, pag dinala yung parapernalya ng eleksyon sa bahay, ang papasok sa isipan ko, yung 65 Picos machine na nandun sa bahay ng Smartmatic technician sa Antipolo noong 2010, natandaan ninyo? O, doon sa bahay niya, 65 Picos machines yun. Na pagdating ng nag-inspeksyon, mainit pa mga makina, ibig sabihin ginamit. Katapusan na, the next day na to ng eleksyon ha. So, yun ang pumapasok sa isipan ko. Hindi mo na ako nagsasalita tungkol sa ating darating na halalan kasi inaantay ko tong hearing na to. Ready ako. Actually, sabi ko nga sa inyo, pag-upo ko, ang katapat ko si Rex Laudianco, yung director ng spokesperson ng COMELEC. Nilatag ko kaagad ang 6 na USB ko. Sigurado ako. Bakit 6? Isa sa 2010, isa sa 2013, isa sa 2016, isa sa 2019. Hinati-hati ko. Kasi kung sakaling tanungin ako, pero hindi matapos, yung year lang na yon. Ayokong ipakita yung iba kasi makikita nila, mababantayan nila. So hinati-hati ko yung eleksyon. Plus may 2 akong master kasi nangyari na yan sa akin dito sa Santo Tomas. Nagbigay ako ng speech. Magbibigay ako ng speech. Ang katapat ko, ang Mandarayang PPCRB. Nung binigay ko yung USB, pagbalik, walang laman ng USB mo, binura pala nila. So, wala noon, nagdadala ako ng extra. So, 6. Nilatag ko sa harap ko. Pinakita ko kay Director Laudianco, yung spokesperson, handang-handa ako sa'yo.
Oh. Tapos may dala pa akong dalawang staff na bitbit yung mga dokumento. Kung pinagsalita nila ako tungkol sa alala, nayari si Comelec. Goodbye, rest in peace. Yun, George. George Garcia, ito. Hindi ako tulad ni Atty. Respicio na kaya-kaya mong kakasukasuhan. Subukan mo lang. Iba si attorney. Oh, subukan mo lang, George Garcia. Basta doon sa hearing na to, I'm very grateful na sinumpina ako, pumunta ako doon ko nalaman ang gumorgor sa Facebook kung ikaw, George Garcia. Kasi yung isang mita doon, palaging Comelec eh. So alam ko sila ang nakipag-usap doon na tanggalin mo yan. Basta ito lang, George, 3 days until Friday at ang close of business on alas 5. Pag hindi mo yan pinalik ang account ko, ilalabas ko yung affidavit ko tungkol sa pagmanipula sa Korte Suprema. Executive Secretary Bersamin, tawagan mo na si George. Ayaw mo mangyari. Ako, pag sinabi ko, gagawin ko yan. Oh, basta, George Garcia, mananagot ka kay Lisa Marcos. Attorney, pwede po magtanong? Yes, boss. Kuan po, sa lahat po ng ginagawa nilang investigasyon ng tuwad po, ng try kung ano bang konsum nila, sa tingin po ninyo bilang isang magaling na abogado, ano po kayang klaseng batas ang pwede nilang gawin pagkatapos po ng lahat ng investigasyon na to? Hindi mo masasagot yan. Ang sagot ko would be very speculative. Hayaan na muna natin na hayaan na muna natin na gumawa ng batas yung ating mga mambabatas. At least ibigay natin yan sa kanila. Kasi trabaho nila yan eh. So hayaan natin sila gumawa ng batas. Kung hindi tayo nauuyon sa gusto natin, pwede naman tayong questionin sa Korte Suprema. Pwede din naman nilang baguhin. Oo. So I don't want to... Ito mga congressman na to, hindi ko naman kalaban eh. Kasama ko to eh. Oh, in fact, mga mababait to eh. Mababait to sa akin. Si George Garcia lang problema. Pati itong Comelec. Attorney, paano kayang mangyayari doon sa Davao? Eh, 2 dump truck po yung machine na nakalagay lang po doon sa isang lugar na walang security, walang pulis, walang Comelec, walang or ano. Ano Yun na kayang nga, mangyayari yun na nga, doon? ma'am. Hindi lang iilan, 2 Yun na nga, truck ma'am. po yun eh. Ang nangyari noong 2010, nangyayari na naman ngayon. Kaya nga sinasabi ko, itong dayaan ni Comelec, it is as sure as the sun rises tomorrow in the east and sets in the evening in the west. Dan dito east, nandun ang west. Oh. So, sigurado ang daya ni George Garcia. Kaya nga eh, sinuspindi yung account ko for 180 days. That is before the election and after the election para hindi talaga ako makapagsalita sa inyo. Kaya katawag, George, kaya putang ina mo talaga. Salbahe ka talaga. Basta pag hindi mo binalik ang account ko in 3 days, Friday 5 p.m., ilalabas ko yun. Yung affidavit ko. Ilalatag ko kung paano minanipula ni Lisa Marcos at ni Chief Executive Secretary Bersamin ang Korte Suprema. Election issue yan. Sige. Attorney, galing po sa UK, marami nang nagkakaproblema ngayon tungkol po doon sa kanila hong pagre-rehistro sa online voting. Ano po masasabi niyo po dito? May kinalaman kaya Comelec dito? Kapalpakan niya ng Comelec. Kapalpakan talaga niya ng Comelec. Actually, yung sinabi niya Atty. Respicio, totoo yun. In fact, yung ebidensya ko, ang unang-unang ipakita ko, transmission anomalies. 3 klaseng transmission anomalies na magpapatunay na yung sinasabi ni Atty. Respicio is possible, posibleng mangyayari. Okay. So, ito banat ko eh, Lisa. Nasaan ka ba ngayon? Attorney, isa pa, yung malupit. Dali. Lisa, nasaan ka ngayon? Yeah! And the biggest proof na wala siya rito, nung nag-meeting si Exec, yung Defense Secretary ng Amerika nandito, wala siya doon. Wala. So, tanong ko, nasaan si Lisa Marcos? Proof of life. Oh, proof of life. Hindi yung picture-picture, kailangan buhay. Buhay na kumakaway. Hawak ang dyaryo ng Yun ang itatanong ko kay Lisa Marcos. Okay, sige. Thank you, Attorney Glenn Chong. Salamat sa inyo.